Eto, dito sa topic natin, no, si Senator Bongo ang tampok, no? Kasi dun sa panawagan niya na palawakin yung access ng edukasyon sa mga liblib daw na lugar. Aba, si Senator Bongo nag-go ahead. Kala mo, kala mo totoo, no? Oh. Wait, asan yung ano natin? Bakit ganun? Ayan, mag-start na tayo. Magandang gabi po sa lahat. Siyempre, eto, umpisahan ko ulit guys. So sabi dito, Senator Bongo pushes expanded access to education in remote communities. Oh. He's backing dun yung yung GIDA Schools Act approved on third and final reading. Ayan. So hindi ko alam no kung kasi alam niyo naman ako no. Oy, Ma'am Brenda Barton, bawal bumate. Hindi si Tolnyolo. Ako nagsabi. joke lang. Hindi, para dire-diretso lang. Eto so, ako, with all honesty, hindi ko alam, sabihin na kung bias or whatever or whatnot, pero hindi ko talaga gusto si Bongo. Hindi ko gusto at hindi ko magugustuhan. Para sa akin, isa to sa mga kabalbalang legasiya ni Digong na kung saan hinayaan niya o ginawa niyang senador to. Yun na kaya busit na busit ako. Biruin mo no, isang wala namang kaalam-alam to pagdating sa pamumuno 'Di ba isang dakilang alalay, walang kahit ano sa resume niya. Putya, nakisakay lang sa pangalan ni Digong, kaya busit ako dito Kaya alam niyo kahit dapat palakpakan okay yan kung sinang-ayunan niya kasi maganda naman yung topic diyan sa sa GIDA Schools Act na yan, no? Busit ako Kasi sino to? Tai-tai ito Putya, para sa akin, number 1 na plastic. 'Di ba? Biruin mo, nakita ko kasi umano to Kumain ng yung anong tawag dito, yung fish cracker. Paborito niya raw 'yon. Ano na nga tawag dito? Sabi ko, paborito mo, hindi mo alam yung tawag? Anak ng teteng. Hindi, ako medyo napaplastikan lang din ako. Tapos gamit na gamit yung anong tawag dyan? Gamit na gamit yung anong tawag dyan, yung malasakit. Di ba? Pera naman natin yun. Hindi naman kanya yun. Di ba? So, ewan ko ba, hindi ko talaga matitripan si Bongo. And kahit marami tayong mga kaibigan na vlogger na nagba-vlog para kay Bongo. Pero sabi ko, what the F? Don't push him! Nagustuhin ko siya. At magkakatalo-talo tayo. Di ba? So ayan nga, di ba? Tampok talaga dyan yung panawagan nga nito para palawakin daw yung access education dyan sa liblib na lugar. Si Bongo, no? Yung nagsusulong ng mas malawak na access sa education sa remote communities, sa mga liblib. Sinusuportahan niya yung GIDA Schools Act nga na naaprubahan na sa third at final reading. Yan, layunin nito na palapit yung education sa mga mag-aaral sa geographically isolated areas. Ang akin lang, no, since kahit hindi ko siya gusto, yung ipinupush niya na batas, okay naman. Doon ako sa batas na ipinupush. Although I'm not pretty sure if he's the author, pero ang akin lang, I think sinusuportahan niya. So okay tayo dito doon sa act, pero kay Bongo ikaw Bongo wala, sorry. Wala akong magagawa. 'Di ba? BG lang si Ate Tiger Rice. Ito. No? I-close na natin tong topic na to. Kasi wala rin naman ako magandang sasabihin talaga sa kanya. No? Pero dito, ipinapakita lang naman ng balitang ito ng edukasyon sa mga liblib na komunidad ay nananatiling malaking issue. Sa pagtutulak ni Senator Bongo, sige, tawagin na natin senador. Kahit hindi kayang tanggapin No?
Itinutulak na ni Senator Bongo ang GIDA Schools Act. Ang focus ay yung pagbibigay ng mas pantay na oportunidad, no, sa mga batang nasa malalayong lugar. Mahalaga rin naman kasi to, no, dahil yun, alam nyo, hindi dapat hadlang yun layo ng komunidad para makukuha ng maayos na edukasyon. Kaya sa akin, okay naman niya, wala tayong problema dyan, no. So palakpakan natin yung act, wag lang si Bongo. Wag si Bongo. Pero palakpakan natin yung batas na ipinapasa kasi okay yan. So, ang edukasyon ay dapat umabot kahit sa pinakamalayong komunidad. So, palakpakan. Let's end it with that, no? Pero syempre, shoutout ulit po sa lahat, yung mga bagong dating. Magpuproceed na tayo dun sa bagong topic. Pero yun nga, again, shoutout tayo. Si Ma'am Lucy ng VMB Family, si Reza Force, siyempre Mandirigma, 'di ba? Andyan MST. Yan, yung ating mga pangmalakasang puwersa, no? Na sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat. Ganoon din sa patuloy niyong pagsuporta dun sa ating mga kasama, Admin Reach, TPL3, and of course, yours truly, Banat Boy. Simulan na natin. Hindi na ako masyadong makabasa, kaya ituon ko yung buong pansin natin dito sa kasi medyo konti na lang yung powers ko. Mamaya bago ako mag-live dun sa channel natin, I think try kong umidlip ng konti para may pambasa tayo. Medyo ma-refresh ulit yung mata natin. I think kulang ako sa tulog. Pero anyways, punta na tayo sa ating susunod na topic. No? Eto, sabi dito, i-move na natin yung image. Of course, rock and roll. Ayan. Sabi dito. Ito naman topic natin na to. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Shout out. Pasok. Yung mga tropa ni Tol Nyolo, syempre. At maganda yung susunod nating topic. No? Ano sabi dito? Dito, no, si Senator Bato de la Rosa, yung sentro ng usapin matapos yung kanyang hindi pagdalo sa Senado. Kaya, eto sabi dito ng Daily Tribune, nasa na, hindi ko mababasa. Kailangan lakihan ko rito. Senator Bato de la Rosa, who has not appeared at the Senate since learning of an international criminal court arrest warrant against him, may yet escape sanction from his peers. Ako, ito rin, isa rin to eh. Ginawang senador no? Ginawang senador. Yan ang isa sa mga nakakabuisit dito. Temo, magkasunod pa. Ginawang senador ng pamahalaang Duterte. Yan nakakabuisit dyan eh. Oh, etong si Bato de la Rosa. Lumutang yung issue matapos mabanggit yung umano'y ICC arrest warrant laban sa kanya. Hanggang ngayon di pa nagpapakita yung walang niya. Tapos, 'di ba? Kasunod nito kasi yung no work no pay eh. Kaya lang nakita ko medyo hindi ko alam medyo yung karakas ni Senator JV Ejercito parang wala naman kasing no? Although malumana yung pagsabi niya, hindi ko makitaan ng pagkabayas pero yung sinasabi, yung nilalaman ng kanyang mga binanggit or kanyang mga nasambit is naglalaman ng 'di ba? Ng parang pagiging bias towards doon kay Senator Bato de la Rosa. Sabi niya kasi wala naman kasing ganyang batas dito sa Senate. Ang problema, Senator JV, no? Paano yan? Sino lugi? So mamamayan na lang yung lugi, taxpayer na lang yung malugi. Wag lang malugi si Bato. Kasi wala namang batas yan na ganyan. Kailangan pa daw amiendahan yung batas. Chukchak chenes. Kutya, ang problema kasi, kaya kaya ako buwisit. Etong mga to, walang puso itong mga to. Walang puso ng tunay na leader, ang si Bato. Oh. Una, kung talagang leader ka, kutya, ipakita mo yung kung dadamputin ka ng Interpol, sabi mo, sasama ka. Kung ayaw mo talagang wag ka magtago, manlaban ka. Bakit pag inaresto ka,
Kagaya ng ginawa nyo sa diyan sa mga war on drug victims ng war on drug, war on dragan nyo kunyari. Oh, 'di ba nanlaban? Sana pagkadadamputin ka na rin ng Interpol, maglaban ka. Pucha, tingnan natin. 'Di ba? Wala, tago ka ng tago. Alam nyo kung talagang walang tigas ng mukha, hindi matigas mukha ni Bato, hindi nahihingi ng sahod to eh. Pero hindi eh. Hindi ganun eh. 'Di ba? Hindi ganun yung nangyayari. Kutya, humihingi na ng kumukolekta na ng sahod. Ang matindi nito, hindi nagtatrabaho, kumukolekta ng sahod, may mga request pa. Anak ng tipaklong oh. Anong nangyari sa Pilipinas? 'Di ba? Ang problema pa, protektado siya ng mga kasama niyang senador. Sana Senate President, no? Ay, ikaw din, Senator Soto. Sana, kung may magagawa ng paraan para hindi naman maagrebyado yung mga mamamayan na kagaya namin na nagbabayad ng buwis. Yung mga OFW na katulad ko na nagpapadala ng remittance dyan sa Pilipinas. Baka naman po magawa nyo ng paraan, no, na maikonsidera yung aming kapakanan, no, kaysa sa kapakanan ni Bato. Siguro naman si Bato mabubuhay yan kahit hindi sumahod dyan ng 2 taon. Patas lang naman po siguro na isipin, Senate President Soto, siguro naman po patas lang na isipin na kung siya ay hindi nagtatrabaho, okay lang na hindi siya kumuha ng sahod. Kasi nga naman po, medyo matigas naman po yung mukha niya. Kung papaboran nyo yung ganun, parang hindi po kayo nagiging consistent. Senate President, yung tawag po dyan, double standard. Namimili lang po kayo ng gusto nyong ano. Diba? Tapos, sana po, wala tayong, hindi ko sinasabi na minention nyo yan na tradisyon. Pero syempre, enough with that bullshit. No, yung mga pinagsasabi nyo yan, yung tradisyon, no, pagkakapakanan na ng mamamayan, yung nasa alanganin, sana po, no, kung walang pagkukusa si Bato na tumigil siya sa pagkolekta ng sahod, baka naman po magawaan ng paraan ng Senate President, no, na makaltukan. Na sana, no, magawan ng paraan na hindi malugi yung mamamayan. Kayo na lang po bahala mag-isip kung paano kami hindi malulugi dyan ng 300 mahigit buwan-buwan sa piso. 300,000 piso. No? Nalulugi po tayo. Sa loob po ng 3 buwan, 1,000,000 na po yan. Kulang-kulang 1,000,000, malaki na po sigurong kapakinabangan yan. No? Malaking kapakinabangan kung yan imbis na pondo, no, para sa pasahod ni Kumag, maganda rin po sana, no? Ipondo para sa mga OFW. 'Di ba? O kaya yung mga tambay diyan na mga DDS, pasahurin yung mga tambay, total kupal kayo eh. What are you doing? Oh. Anyways, okay na tayo dyan. Alright. Alam nyo, yan kasi, no, yung umiikot na yan yung usapan na yan na umiikot na absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado, no, at sa yung mga posibleng epekto nito dahil inuugnay nga yung usapin ng ICC warrant of arrest. Naging mas mabigat yung political at legal implications ng balita, di ba? Kaya hindi simpleng attendance issue lang to, kundi may mas malalim na mabigat na pananagutan at public perception. Ayun nga, huwag tigilan mo yung tigas na mukha mo, Bato. Kayo din, dyan sa Senado, tinatawagan ko ng pansin, no? Hindi, sa totoo lang, tinatawagan ko ng pansin si Senate President Soto. Sana po, huwag niyo po kaming paandaran ng mga yung mga BS na ganyan na tradisyon, kesyo walang batas, no?
gawan nyo na po ng paraan. Total, tagagawa kayo ng batas. Baka pwede nyo gawan ng batas forthwith. Pero pag usapang forthwith, wag nyo pong isama si Chis Escudero. Hindi niya po alam ibig sabihin nun. Oh. Eto, so, diyan na natin tapusin yan, no? Sa madaling salita, ang issue ay hindi ilang dun sa pagliban sa trabaho, kundi kung papaano ito tinitignan sa mas malawak at legal na political context. So, with that note, punta na po tayo sa ating susunod na talakayin. Gustuhin ko man kayong batiin, no? Kagaya ng ating madalas na ginagawa. Sobrang malabo yung mata ko eh. And kung mas maliit kasi to kaysa dito sa yung image na lalakihan ko eh. Malalaki yung mga basahin ko dito. So, ipagpaumanhin nyo na lang po muna na hindi ko po kayo mababate pero alam nyo po, mahal na mahal po kayo ni Nyolo. Hindi, ganun din ako. Ayan. Oh, ayan. So, syempre, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtulong. At patuloy na pagsuporta dito sa channel ng ating kapatid na si Nyolo. Syempre, proceed na po tayo. Magandang gabi po. Punta na po tayo sa ating next na tatalakayin. And ito, no? Tama na ba yung inano natin? I-move natin yung picture. Yung topic natin susunod. Ito, sabi rito, naiihi ako. Yun yung sabi, naiihi ako eh. Ito. So, magandang gabi po sa lahat. Ito shoutout po sa lahat dun sa mga bagong dating. Ikaw, shoutout sa inyo. Ito, dito naman, tampok yung audit findings ng COA kaugnay sa mga bilyon pisong procurement sa BARMM education sector. So, tingnan natin I will admit, wala akong masyadong alam dito sa balitang to. Pero basahin na lang din natin. Tingnan natin kung anong pwede nating maging reaksyon. So, ito, sabi dito, Daily Tribune, initial and supplemental findings from a special fraud audit conducted by COA's special audit team showed that transaction amounting to, what is that, 2 billion? Is that 2 billion? 2,221,488,155.57 pesos were processed despite the absence of several required supporting documents, raising concern over compliance with government auditing and procurement's rule. Bahala kayo dyan, hindi ko na halos mo. Puntahan ulit natin itong ating susunod na tatalakayin. Ito nga tampok dito yung audit findings ng COA, 'di ba? Yung regarding dun sa billion piso procurement sa BARM, no? Ng education sector ng BARM. So, eto, basahin natin Sabi rito, initial and supplemental findings from a special fraud audit conducted by COA's special audit team showed that transactions amounting to 2,221,488,155 pesos, 0.57 peso, yon, ganun, were processed despite the absence of several required supporting documents, raising concerns over compliance with government auditing and procurement rules. Yan. So yan yung pagkakasabi, no? Dito ayon dito sa balita. Audit flags 2.2 billion in BARM education procurements. Siyempre dito, yung COA, alam naman natin na yung commission, yung COA, sila yung mga nag-audit lagi. May saktong panahon, na kung saan sila ay nag-audit ng particular departments. And eto nga, nakapag-flag sila ng 2.2 billion pesos, no? Humigit kumulang 2.2 billion sa education procurement sa BARM. So, dito medyo talagang yun yung reklamo eh. May mga kakulangan sa dokumento pero nakuha pa rin na i-proceed yung pagpuproseso nung procurement sa nung 'di ba?
were processed. So ibig sabihin baka ano na to, na gastos or naialat na. Kahit medyo kulang sa supporting documents, mukhang naipasa, no, or na proseso. Hindi ko alam, medyo bitin yung pagkakasabi dito na proseso eh. So dito, no, ipinapakita ng balitang to na seryosong usapin ang compliance sa government procurement rules. Kapag bilyong piso na ang nadadawit, no, may kakulangan sa dokumento, natural na lumalakas ang tanong tungkol sa transparency at accountability. Kaya mahalaga na yung audit findings ng COA, dahil ito ang nagsisilbing unang panukat lamang sa paggamit ng pondo. So dapat balikan to siya sa atin ulit. Hindi ko alam, sabi ko na nga hindi ko masyadong alam to. Hindi ko alam kung anong departamento yung particular na nag-o-audit or yung humahawak dyan sa education, di ba, dyan sa BARM. So kung if it's a procurement of dun sa education, siguro malamang mga gamit dun sa pampublikong paaralan dyan na tinitingnan. So it doesn't mean na nagkaroon na ng corruption dyan. No? Nagkaroon lang, for now, according dun sa investigation, nagkaroon lang ng, pinagtataka lang yung COA, bakit na proseso? Bakit procurement? Bakit na siguro naaprubahan na lang muna yung sa madaling pananalita kasi medyo bitin tong ano na to eh. Etong article na to kulang. So eto, yan yung ano natin, no? Audit 2.2 billion sa BARM Education Procurement. So abangan na lang natin kung ano yung susunod kasi definitely magkakaroon yan ng investigasyon kasi napakalaking halagang pera yan, di ba? Kung yung tinataya na posibleng mawala sa atin pagka tatanggalin yung excise tax is abot ng 130 billion. Kung yan 2 billion, alam nyo, ma-accumulate, madadagdag dun sa magiging kawalan, malaking bagay na rin yan o malaking tulong. Diba? Kung inyo matatandaan yung mga ginamit na pang-ayuda, billion din yung gagastusin dyan sa dami ng mga tutulungan pagdating para mabawasan yung impact ng pagmahal ng bilihin dahil nga dyan sa gerang nagaganap dito sa Middle East. So, yan no, kapag may butas sa dokumento, ito lang, isa lang naman sinasabi niyang anong yan eh, ng article na yan. No? Kapag may butas ang dokumento, lumalaki ang duda sa wastong paggamit ng pondo. So kung ganun pa man, hindi pa man siya nagagamit or pinapa-approve pa lang tapos may kulang na, parang magkakaroon kasi ng isipin na malaki posibilidad na baka magamit to sa mali. Kasi nga kulang ka sa requirements tapos ang problema, paano na proseso? Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
luga, luga. DDS, DDS. Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga gate. Dutites, dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga gate. Dutites, dutites. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang